Let us open our Bible on Psalm 17, verse 8 hanggang verse 12. Praise the Lord. Keep me as the apple of the eye. Hide me under the shadow of thy wings. From the wicked that oppress me, from my deadly enemies who compass me about. They are enclosed in their own fat. With their mouth they speak proudly. They have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth, like as a lion that is greedy of his prey, and as it were a young lion lurking in secret places. Ayan. So we should be aware of this. No? Kinakailangan aware po tayo sa kilos po ng ating mga kaaway. Kaaway ng Diyos, naging kaaway na din natin. Kasi nung unang panahon, we were enemies of God. No? Tayo ay ang mga kasama na tayo sa mga kaaway ng Diyos. Bakit? Dahil yung ating buhay ay nabilong sa kaaway ng Diyos. So naging kaaway na rin tayo ng Diyos. Subalit sa awa ng ating Panginoong Diyos, He redeemed us. He made a way na tayo po ay ma-ransom from the hand of His enemies. Kaya tayo ay nandyan na sa Kanya. Pag nandyan na tayo sa ating Panginoong Diyos, remember, ang ating kaibigan noon ay naging kaaway na natin, ang dyablo. Now, pag kaaway, hahanapin talaga yung buhay mo to kill you. Lalot na tayo na nagkaroon na ng development o pag-ibig na maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos. Gagawa tayo ng mga gawain ng Diyos sa sanglibotang ito to rescue sinners. Tingnan mo sa mga kasaysayan dito sa banal na salita ng Diyos. Mismo sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi alam na alam ng dyablo that He was born. Jesus Christ was born as a Savior. Jesus Christ was born to be the Lamb of God as offering for the atonement of the sins of the world. Kaya nung bata pa siya, gusto na siyang patayin. Naalala nyo, ginamit yung hari na patayin lahat ng mga bata doon banda sa Bethlehem. 2 years above or 2 years below. But God caused him to escape to Egypt. Niligtas siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya, ganun din si Moses. Moses, one of the greatest prophet of God. Bata pa. Tingnan mo anong nangyari. Palutaw-lutaw siya doon sa ilog na walang assurance. But God made a way that he must be adopted by a princess. O, tingnan mo, na-develop siya hanggang ginamit siya ng ating Panginoong Diyos. Kaya ganun lahat ng mga anak ng Diyos na niredeem ng ating Panginoong Diyos at nandyan na sa Kanya na meron na tayong puso at nasa puso, nasa isip na natin na mag-serve sa ating Panginoong Diyos. Katulad sa mensahe kagabi, na wala na tayong ibang objective sa buhay natin. The rest of our time must be given to do the will of God. At ang kapangyarihan ng Diyos, ang kikilos sa buhay natin, it is not ours. So therefore, target tayo ng kaaway kasi dito sa buhay natin, kumikilos yung kapangyarihan ng Diyos para sa pagliligtas, para sa pagliliwanag sa mga tao na kanyang biniktima ng kanyang kasamaan at ng kanyang kadiliman. Kaya napaka-importante ang ating pangunawa sa mga bagay na ito para maging prayerful tayo, maging watchful po tayo. At hindi lingid sa ating kaalaman na ang Diyos ay handa magtulong sa atin. Ang Diyos ay handa sa pagbigay sa atin ng proteksyon. Ang Diyos ay handa upang tayo ingatan mula sa atake ng mga kaaway. Kaya napaka-dakila ng ating buhay na Diyos. Basahin po natin. Zechariah chapter 2, verse 8. Praise the Lord. For thus saith the Lord of hosts, after the glory
hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. See? Ganon ang kapangyarihan ng Diyos na kikilos. For thus saith the Lord of hosts, after the glory hath he sent me unto the nations which spoiled you. For he that toucheth you toucheth the apple of his eye. Sino man ang gagalaw sa inyo para na ring ginalaw niya ang sarili niyang ball of his eye. Wala naman sigurong tao na kalikutin niya yung sarili niyang mata. Napakasakit kaya niyan. Pero kung sino mang tao o masamang espiritu sa sanglibutang ito na mag-touch sa kanyang mga people, sa kanyang mga servants, sa kanyang mga children, para na rin silang sarili nilang eyeball ang kanilang kinakalikot o sinasaktan. Kaya napaka dakila ng ating Panginoong Diyos na magbigay sa atin ng protection. Minsan di natin napapansin yan. Minsan di natin nakikita yan. But that is how God really doing to us. Pag merong umaatake sa atin ng mga kaaway, umaatake sa atin ng masamang espiritu, nako, sila ang masasaktan. Hindi po tayo. Ano pa? Basa Psalm 17 verse 13. Praise the Lord. Arise, O Lord, disappoint him, cast him down, deliver my soul from the wicked, which is thy sword. Yan. Disappoint them, cast him down, deliver my soul from the wicked. Pag sinabing disappoint him, wag mo siyang bigyan ng katagumpayan, success against me. Biguin mo siya. Ma-prostrate siya. Wala siyang magawa. Maging failure ang kanyang lahat ng mga balak na ako'y patayin, na ako'y sirain. Iligtas mo ang aking kaluluwa mula sa kamay ng wicked, which is thy sword. Paano niya tayo i-deliver? Paano niya tayo iligtas? Sword of God, the Word of God. Tingnan mo, ang Word of God ay napaka-accurate, napaka-perfect, napaka-talas na hindi kayang yung kapangyarihan ng diablo to touch you, yung kapangyarihan ng diablo to defile you. Yung Word of God is so quick. The Word of God is so sharp to cut all the messenger of darkness, to defile you, to bring you to death. Ang Word of God, accurate, perfect, sharper than two-edged sword. Talagang kaya niyang putulin. Yun yung nangyari sa buhay ni Lord Jesus Christ. By the Word of God, He was delivered out of all temptations that would defile Him, that would destroy Him, that would kill Him. O di anong nangyari? Tagumpay. Kaya ang Word of God ay huwag nating kalimutang alalahanin. Panahon sa tukso, panahon sa pagsubok. Yan yung magbibigay sa atin ng deliverance. Yan yung magbibigay sa atin ng victory. Aside from that, ang Diyos mismo ang magbibigay kahit pa man ng kataluhan sa kaaway natin. Katagumpayan naman on our side. Basahin natin. Psalms chapter 3, verse 7. Praise the Lord. Arise, O Lord, save me, O my God, for thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly. Yan. For thou hast smitten all mine enemies upon the cheekbone, thou hast broken the teeth of the ungodly. Kaso itong ating kaaway are boneless. No? Walang mga buto ito. Kasi more ang ating kaaway ngayon. It is against spiritual wickedness in high places, not against flesh and blood.
They are unseen. Hindi sila nakikita. But they are really enemies of ours. Hindi sila nakikita, but they are really attacking us. Hindi sila nakikita, but they are really doing to destroy us. But to God be the glory. Bibigyan tayo ng ating Panginoong Diyos ng pagtatagumpay. Mangingit-ngit man sila sa galit against us, hindi pa rin sila magtatagumpay. Kahit hindi natin sila nakikita, hindi pa rin sila magtatagumpay. Di ba? That is so amazing. Yung mga kaaway natin na hindi nakikita, who are stepping and attacking against us, to kill us, to topple us. Pero hindi sila makakagawa ng success against us. Hindi maging successful lahat ng kanilang mga atake. Because there is God na nakakakita sa kanila. There is God that will protect us. Praise the Lord. Kaya ang Diyos ang nagsabi, pag i-touch nyo yung mga anak ko, para na rin kayong nag-touch ng sarili nyong apple of your eye. Pag i-touch nyo yung aking mga anak, para na rin dinidestroy ninyo yung sarili ninyo. Basahin pa natin. Psalms chapter 7 verse 6. Praise the Lord. Arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies, and awake for me to the judgment that thou hast commanded. Ayan. O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies. Meron ding rage. Ayan nga yung common ngayon sa atin, road rage. Pag sinabing road rage, galit ng mga banggayan, ng mga banggaan, galit ng mga awayan sa daan, nagpapatayan, nagbabarilan, nagbubungguan, nagsasagasaan. Yung kaaway natin, galit din sa atin. Pero ang Diyos lalong magagalit sa kanila. And awake for me for the judgment that thou hast commanded. Yes, He commanded us to protect. He commanded us to defend. He commanded us even to save. No? Utos niya yan. Kaya gagawin niya yan. Ngayon, ang sanglibutang ito, matindi na. Hindi lang masamang espiritu ngayon ang kumikilos. Pati ang mga tao na rin kumikilos. Na-impluwensyado ng masamang espiritu. Paano ba ini-impluwensyahan ng dyablo ang buhay ng tao sa sanglibutang ito? Upang gagawa ng kasalanan laban sa Diyos. Hindi lang gagawa ng kasalanan laban sa Diyos, kundi i-promote pa ang kasalanan. Hindi lang i-promote ang kasalanan, kundi gibigyan din ng proteksyon ang kasalanan. Paano ba binibigyan ng tao ng proteksyon ang kasalanan? They made laws. They made commandments na kautusan para proteksyonan ang kasalanan. Kaya ito na ngayon nangyayari sa sanglibutang ito. Ang ginagawa ng mga tao, instead to uphold the commandments and the law of God, they destroy it, they transgress it, they violate it, and they make law or laws to protect it. Meaning to say, they are trying to make the law of God void. Ginagawa nilang void ang laws of God or statutes of God. Galit ang Diyos dyan. Basahin natin. Psalms 119 verse 126. Praise the Lord. It is time for thee, O Lord, to work, for they have made void thy law. Yes, panahon mo na, O Panginoon, upang kumilos. Dahil ginawa nila ang iyong kautusan, void. Pag sinabing void, no more power. Pag sinabing void, no more strength. But it cannot be. You cannot do that. You cannot make that. If you do that, yung mga naunang mga verses, ikaw lang ang masasaktan. Ikaw lang ang matatamaan sa ikasisira mo. Ganun po.
Pastor Chit, bakit ka nagpipreach ng mga ganun? Very, ka naman, Hurst? Very, ka naman, bitter naman sa mga taong makasalanan. God so loved the world. God so loved sinners. But He doesn't love their iniquities. That must be surrendered. That must be stopped. That should cease. Dapat maputol yan. So paano natin mahayag yung pag-ibig ng Diyos? If we will not tell them, kung di natin sila sasabihan, kung di natin sila bibigyan, kahit pa man ng karapatan, malaman ang katotohanan. Para ugain sila, para i-shake sila, para yung pagkabulag nila, magigising sila. Yung pagkatulog nila, magigising din sila. Di ganon. So therefore, itong ating ministry na pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin, we are endangered. Endangered tayo. But don't worry. Don't be afraid. Don't be afraid. God is protecting us. God will keep us always safe dyan sa kanyang mga kamay. At saka yung kung ang Diyos nag-iingat sa kanyang mga faithful ones, as an apple of an eye. Tayo naman, i-reverse naman natin. I-keep naman din natin ang kanyang commandments as an apple of an eye. Kung iniingatan natin ang ating eyeball, iingatan din natin ang commandments ng Diyos as an apple of an eye. Praise the Lord. Basahin natin. Proverbs 7 verse 2. Praise the Lord. Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. Yan. Ingatan niyo ang aking mga kautusan at mabuhay kayo. At ang aking kautusan katulad sa isang mata. Yung mata ninyo, yung eyeball ninyo, apple of an eye. Ingatan natin yan. Yung unang verses kanina, na may sinasabi doon, verse 10, Psalm 17, they are enclosed in their own fat, with their mouth they speak proudly. Minsan maririnig natin yung masyado silang magsasalita na napakataas. Para bagang as if sila na yung katotohanan, sila na yung naging matagumpay, sila na yung nagwagi, sila na yung superior, sila na yung titingalain, sila na yung paniniwalaan. Yan yung kasanulingan ni Satanas. Masyado silang magsasalita proudly. Pero, anong sinabi dyan? Basahin natin. Pakibasa dito sa Exodus 15 verse 9. Praise the Lord. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. My lust shall be satisfied upon them. I will draw my sword, my hand shall destroy them. See, ang enemy ang nagsalita niyan. I will pursue. Itutuloy ko, hahabulin ko sila. I will overtake. Malalampasan ko sila. Aabutin ko sila. I will divide the spoil. Kukunan ko sila ng lahat ng kanilang mga kayamanan. My lust shall be satisfied upon them. Ano man yung nasa ko sa kanila, patayin sila, ipahamak sila, siyang magbibigay sa akin ng satisfaction. Matutupad, kumbaga. I will draw my sword. Aking hihilahin ang aking tabak mula sa kanyang sakuban. Ano ba yung sakuban sa Tagalog? Then, I will destroy them. Papatayin ko sila. Ganun. Kung magsalita yung Diablo. Naranasan ko na yan, mag-cast out ng demons sa Manila tsaka dito sa Davao. Kung magsalita, talagang akala mo wala ka na. Sasabihin niya pa sa akin minsan, akin na ito, hindi ko na ibibigay ang taong ito.
Hindi mo na siya makukuha magpakailan pa man, tapos sabay ang tawa. Ha, 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 ha. Grabe yung tawa ng dyablo. Sunagot ko siya. Hindi mo siya makukuha. Hindi ko rin siya ibibigay sa iyo. Wala kang lakas at kapangyarihan, kunin siya sa akin. Dahil ibinigay siya ng Diyos sa buhay ko para siya ingatan at ipresent sa Diyos na may kaligtasan. O anong nangyari? At the end, siya yung lumayas. Siya yung lumayas. Ganun lang yan ang dyablo. Kung pakinggan mo yung salita niya, akala mo siya nang makapangyarihan, siya nang malakas. Huwag tayong masindak. Huwag tayong matakot. Huwag tayong ma-melted. Huwag tayong ma-dismayed. Huwag. Dito naman sa Davao, yung demon possessed din na ina-assist namin, kina-cast out namin. Mapapagod ka na lang, sabi ng dyablo sa akin. Mapapagod ka na lang. Hindi ko siya bibitawan. Hindi ako aalis dito. Mapapagod ka na lang. Akala mo, talagang wala na siyang kapaguran sa sarili niya. At tayo ang mapapagod. O, sinagot ko rin siya. Anong sagot ko sa kanya? Hindi ako mapapagod. I can do all things through Christ, which is strengthened me. He is greater that is in me than you, who is of this world. Ano nangyari at the end? Siya yung nagsalita. Pagod na raw siya at aalis na siya. Umalis talaga siya. So ganun ang ating Diyos. Handa siya magbigay sa atin ng katagumpayan. Papahiyaan niya ang mga kaaway. Basahin natin. Psalms 35 verse 4. Praise the Lord. Let them be confounded and put to shame that seek after my soul. Let them be turned back and brought to confusion that devise my hurt. Ayan yung dyablo. Mapapahiyaan sila. Tatalikod sila. Wala silang magawa. Kung sa ano pa kakak sila, bahag ang ikog nila. Dahil our God is greater than them. Kaya napaka-importante sa buhay natin. Huwag tayong masindak. Huwag tayong matakot. Our God is protecting us. Our God is able to give us deliverance and victory against our attackers, against the aggressors. Kaya, to God be the glory. Itong ministry na binigay ng Diyos sa atin, wala tayong katakutan. Itong ministry na binigay ng Diyos sa atin, let us lift up the salvation towards all men. Dalhin natin ito without fear, without doubt. Kaya, ang sanglibutang ito, natalo na ni Jesus si Satanas. He was defeated already. Praise the Lord. Kaya sabi ni Jesus Christ, be of good cheer. You can overcome the world because I have overcome the world. Last verse. Psalms 31 verse 18. Praise the Lord. Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Matatahimik yan sila. Let the lying lips be put to silence, which speak grievous things proudly and contemptuously against the righteous. Sila yung tatahimik. Matamimi sila. They will put to shame. They will be confounded. They will turn back. But tatalikod sila. They cannot attack us victoriously, but they shall be confounded.
Kaya salamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Keep me as the apple of the eye, hide me under the shadow of thy wings, from the wicked that oppress me, from the deadly enemies who compass me about. They are enclosed in their own fat, with their mouth they speak proudly. They have now compassed us in our steps. They have set their eyes bowing down to the earth, like as a lion that is greedy of his prey, as it were young lion lurking in secret places. But God is our protector, but our God will cause them to be confounded. But God is our victory, and our God will disappoint them. And finally, they cannot touch us. If they touch us, they are like touching their own apple of their eye. Kaya salamat tayo sa ating Panginoong Diyos for all these privileges and promises of God. He can hide our soul from our enemies. Praise the Lord. Magsitayo po ang